Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Sa isang mainit na sesyon sa Kongreso, pinahiya ni Congressman Rodante Marcoleta ang kanyang mga kapwa-kongresista na sina Franz Castro at Benny Abante matapos ang isang masusing talakayan tungkol sa isyu ng katiwalian at ang pagbabalik ng mga kinurakot na pera sa kaban ng bayan. Sa kanyang talumpati, diretsahang kinwestiyon ni Marcoleta ang kredibilidad ni Castro at Abate na tila ani ay nagmamalisyoso at nagmamalinis sa kabila ng mga paratang na may kinalaman sa hindi wastong paggamit ng pondo ng bayan. Kung tunay na malinis ang kanilang mga konsensya, bakit hindi nila isauli ang mga perang kinuha mula sa kaban ng bayan? Hindi naman nagpatinag si Castro at agad nang dumepensa sa kanyang panig, sinasabing ang mga paratang laban sa kanya ay walang basihan at bahagi lamang ng paninira ng ilang politiko. Gayun din si Abante ay maring itinanggi ang mga akusasyon at tinawag itong isang desperadong hakbang upang ilihis ang tensyon o ang atensyon mula sa mas mahalagang isyu sa bansa. Ngunit hindi tumigil si Marcoleta sa kanyang mga pahayag. Binigyang din niya ng publiko ay karapat-dapat lamang sa isang transparent at accountable na pamahalaan at ang mga opisyal ng gobyerno ay dapat maging halimbawa sa pagbabalik ng anumang hindi nila nararapat na nakuha mula sa pondo ng bayan. Ang isyong ito ay patuloy na magiging mainit na paksa sa Kongreso lalo na't papalapit na ang budget deliberation para sa susunod na taon. Ang mga akusasyon at sagutan ay nagdulot ng pagkahati-hati sa mga miyembro ng mababang kapulungan na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mga darating na batas at proyekto ng gobyerno. Patuloy na inaabangan ng taong bayan ang magiging susunod na hakbang nina Castro, Abante at Marcoleta habang ang usaping ito ay nagsisilbing paalala sa mga mambabatas na ang kanilang mga aksyon ay palaging nakikita at binabantayan ng publiko. Para sa kabuuang detalye ay panoorin ang buong video at salamat na din sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like, subscribe or i-share ang ating mga video. Maraming salamat po! Second highest office as indicated by the Constitution. So, tingnan niyo yung uri ng pagtatanong. Kung paano tanongin. Kaya paano po, tanong. Pagkatapos, ito pa, meron pa akong itatanong eh. Puro parliamentary inquiry. Opo. Wala po tayong sinasidan dito kung alin ang tama o kung sino yung mali. Oho. Ang gusto nating sidan po rito ay yung mga pangyayari, yung experience natin bilang mambabatas sa mahabang panahon. Pagsama-samahin po natin yon. Ang isusunod kong tanong, nangyari, ikaw na ang chairman ngayon dyan. Opo. Mr. Chair. Oo. Kasi palagi nilang tinatanong yung confidential fund. Okay. Di ba? Doon na uuwi. Doon sila nag-away. Doon sila nagkaroon ng personal. Talaga namang oo. Oo, di ba? Patong sa dahil magkabilang panig. Oh, Opo. Mr. Chair, Yes. may I know for my own satisfaction, Oo. what is the nature of a notice of disallowance? Kasi itong mga ito ay naging subject ng notice of disallowance Ng COA, ng Commission ng on Audit. COA. Yes po, oo. Kasi kapag ka yung isang paggamit ng budget sang-ayon sa patakaran o sa pamantayan ng Commission on Audit, Opo. merong nakitang supply sa anumang kaparaanan, ipa-plug nila ngayon yon. Oo. At magkakaroon ka ng notice of disallowance. Disallowance, ayun, oo. Sa pamagitan ng notice of disallowance din, kung sino man yung dinirekta ng opisina ng COA, meron ka ngayong obligasyon na sagutin mo yon. Yes po, sasagutin niyo So yun. ang tanong ko, Mr. Chair, what is the nature of a notice of disallowance? Oo nga, no. So, Ano isasagot sa akin? Kailangan sagutin ako. Ano yung nature? Ang nature niyan, then, oo. isa itong notice na ibinigay sa iyo para sa ganon, tingnan mo kung paano nagamit. Sa aming palagay, may supply ka rito kailangan May ipalawag pagkakamali mo. ka dyan, tama, oo. So kaya merong disallowance. Sa ngayon pa lang sabi namin, dinidisallow namin ito at kinakailangan ipaliwanag mo. Ipaliwanag mo, At kung bakit? kinakailangan, ibalik mo muna ito. Parang ganyan, ano? Pero, ang notice of disallowance is not a final judgment.
Tama kayo. Ito ay contestable. Ito ay appealable. Hindi natin alam nasaan ba itong notice na to, saan pinagtatalunan, sa director's level? Okay. Kasi kung minsan regional level Opo. Baka sa region, o kaya kung ito ay nandun na sa COA proper. National Office. Kumbaga yung NBank. Okay. Kasi merong tatlong kung di ko Tatlong nagkakamali, commissioners. tatlong commission, dalawang membro at isang chairman. Yes, So kung nandun na sa Commission on Audit proper, yun na ngayon ang nagpo-process nung isinagot na apila. Yung unbank nang magpo-proseso Ngayon, kung halimbawa wala na doon, ano man ang aksyon mula sa regional level o sa NBank, pupunta sa Korte Suprema din. So, ang Korte Suprema pa ang titingnan ng ganyan. Ngayon, kung yun ay nandun na sa mga opisina na yun, na sila naman ang tamang dapat nang magbigay ng hatol kung paano talaga ang paggamit at kung talagang ang paggamit may sablay o wala, ito ay didesisyonan ng komisyon. ng either the commission o kaya kung umabot na sa Korte Suprema. Ngayon, bakit mo pa ako tinatanong? Yun nga. Nandun na yun Kaya pala sagot ng Pangalawang Pangulo, ito ay bahagi ng sasagot namin. Kaya yun pala sagutin para baka dumaprem sapagkat bahagi pala yung sasagot nila sa kataas-taasang hukuman. Kaya ngayon tinatanong ko, what is the nature of a notice of disallowance? It being contestable, it being appealable, naka-appeal pa yan pinagtatalunan pa yan, sinisiyasat pa yan sa mataas na uri ng pagsisiyasat, kaya nga umabot na sa mga nakakataas na opisina ng mga nakakaalam sa mga bagay na ito. So yun palang estado, no? Bakit ngayon pinipilit pa nating paanakin at dito pa nagko-concentrate ang mga tanong? Di ba? Anong mahihita natin ngayon? Sinagot na nga yan Sa mga tweet, meron ng opisina na talagang tumitingin dyan. Tayo ba titingnan pa rin natin? Yan ang pinanggalingan lahat. Kaya tayo bilang peacemaker dyan, dapat balikan natin sa ganon. Ayun. Mukhang wala kasi nagpalutang ng ganyang puntos ko. Mukhang doon sa pagdinig, ayun ko, may kanya-kanyang sariling interest doon sa mga paraan ng mga pagtatanong po na lumabas doon sa kamera noong isang araw. Kung makikita mo yung concentration ng pagtatanong, nandun nga sa confidential fund. Yun. Wala nang ang confidential fund dyan Multi academic na ito. At sa pinag-uusapan na 2025, wala nang confidential or intelligence fund. Kung ipipilitin mo na ibalik doon sa punto na yon, ibang usapan na yon. Di ba? Bakit yun lang ang tinatanong? Hindi ba yung TILG, yung mga gobernador, yung mga mayor, may confidential fund din yan dyan Ha? So dapat consistent. Kung gusto nyo tanungin lahat dyan, hindi siguro sa opisina ng Vice President. Para sa akin lang, kung mapagbalingan ng mga kasama natin, itong ina-analyze natin, sana balikan natin yung pangyayari. Di ba? Para sa ganon, makita natin kung alin ang mas tamang paraan. Ano ang tamang approach talaga? Ito pong opisina ng Vice President, nagkataon, sangayon sa ating saligang batas, na pinakamataas na batas ng ating bansa, siya po ang nag-occupy ng pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pero kasi sinasabi kanina, shouldn't she be accorded proper courtesy? Yun lang Yun ang gusto nating i-analisa. Nasabihin sa lahat ng mga kinaukulan. Pag-isipan po natin mabuti. Parang ayaw ko lang, ipakitama niyo ako, Kong. Di ba usually dalawang tanggapan lagi yan na nagkakaroon ng courtesy approval. Ang tanggapan ng Pangulo at saka ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo, di po ba? Tama ka din. Ayun, Tama ka. Dapat Meron nga yan Alam mo, sa Akwan, pag nasa presidensya, parang nasa plenary debates na. Office of the President, tsaka Vice President, meron na mag-move. Hindi na nga Mr. Speaker, I move to approve the budget of the Office of the President. Palakpakan. Yun na, tama. Kasi, kung titingnan mo kasi, ito yung pinakamataas at pangalawang pinakamataas na pangulo ng na opisyal ng bansa. Yung karapat-dapat na paggalang at pagtitiwala na ibibigay mo sa kanila, dapat nandun Dapat nakasangkot yung pagtitiwala na yun Vice President, pagtatatanungin mo tungkol sa confidential fund na wala na nga. Nandun na nga sa pangangalaga ng COA yan, kung nasaan man yan pinagtatalunan na, inaanilin na yan. Ngayon dito pa rin tayo. Ang pagsulong ng bansa, ang isipin mo, doon tayo. Yun ang peacemaker dyan. Ayun, dapat pala may tumayo doon, Kong. Sabihin, in line with the long-standing tradition of Tumayo ka giving the office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget hearing. Hindi na, I move to approve the budget Approve, hindi pa rin of the Office of the Vice President. Approve. Sana may gano'n. Dapat may gano'n. So, we're calling on the more cooler heads. Yan, Mga colleagues natin sa House of Representatives. Yung kaukulang paggalang at kortesiya sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Hindi po natin inilek yan ng ganun-ganun lang.
Totoo. Nila pinaglagakan po ng napakataas na pagtitiwala ng maraming botante ng ating bansa. Yun po yung tingnan po natin. Tama. Tingnan po natin yun. Balikan natin yun. Hindi po natin pwedeng i-isolate yun. At huwag na po tayong magpersonalan. Nung tumindig si Kong Ungap, Kong, akala ko yun ang magiging linya na kasi naglatag sa akuan niya, isa sa pinakamatagal na dito sa Kongreso. Matagal-tagal na lang. Sige. Introduction na ito. Ang siguro, ay na-expect ko, sasabihin niya, Tapos ang practice talaga natin dito, bigyan natin ng courtesy approval. Mukhang nag-iba ang linya, hindi. Sayang naman. Hindi pa yun ang sinabi eh. Kaya nga tayo sinasabi na natin. Yun, sa ating palatuntunan ito. Di ba? Yun ang gusto kong balikan natin. Una, tingnan mo, tinalain mo ang opisina ng Vice President. Naglagak ng pagtitiwala ang napakaraming botante dyan. Hindi basta-basta opisina yan. Di ba? Sa... Yung Vice President at saka yung opisina, tinitingnan mo rito. Di ba? Maaaring may pagkukulang yung taong nag-occupy dito. Ngunit yung opisina niya, hindi mapasusubalian din. Opo. Pangalawa sa pinakamataas na opisina sa ating bansa. Pero bagay sa Senado ko, kung di ako nagkakamali, nagkaroon lang ng konti doon sa punto ng libro. Pero lahat naman nag-move, nagbigay na yung courtesy approval doon sa pondo ng pangalawang Pangulo. Kasi may nag-ek pa sa libro dyan. Ayun na nga. O, di ba sinabi natin, napalitaw tuloy kung sino yung kuwagos, kung sino yung loro, di ba? Nandito ka ba nun? Wala. Ang punto naman ng iba kasi kong kahapon, teka lang, pondo rin naman ng taong bayan yan eh. Hindi ba pwedeng, siyempre, kahit paano mabusisi din natin, malaman din pa natin. Binubusisi na nga ng Commission on Audit kung nasaan man yan. Yung issue nandyan na silang pinakamabuting mambubusisi niyan sapagkat yan ang mandato nila, yun ang trabaho nila, yun ang calling nila. Tayo po ay nagpupulong ngayon para lamang po tingnan natin yung budget ng Vice President for 2025. Kung babalikan po natin yung nangyari, hindi ko na po alam kung paano po natin titingnan with impartiality, with full objectivity, yung pananagutan na sa harap natin ngayon. 2025 budget ng Vice President. So ngayon, lumitaw dahil nga sa iba na yung kulay ng pagtatanungan. So, parang nga nangyari, ang sa nakita ko lang, parang kung nag-iisa na yung Vice President, yung sagot niya na, iba na rin eh. Tingnan mo, napunta tayo sa kanya. Kaya tayo lahat ng yung audit ng MOOE, di ba? Mahirap na ho kasi. Kaya hindi ho basta-bastang diyan pwedeng gumalaw. Pagka gumalaw ka diyan, magmumukhang masama yung mga kasama nitong si Kong Dante. Kaya kagaya ho nitong si Congressman Pulong, di ba? Willing din ho siya na magbuklatan ng MOOE kung saan napunta kasi confident ho sila na hindi sila mga kurakot, hindi kagaya ng ibang mga congressman diyan kung saan-saan ho nila pinagdadala yung kanilang mga budget na nanggagaling sa sambayan ng Pilipino. Pero meron hong good news dito balita ho natin sa mga OFW nangunguna itong si Congressman Rodante Marcoleta sa 2025 senatorial election. Palakpakan naman ho natin. Ito mga kababayan, sabay-sabay ho natin panoorin itong mga punto de vista nitong si Condante. Mukhang nauwi kasi ang usapan sa pondo ng mga nakalipas na taon na yun nga pinupunto ng pangalawang Pangulo. Huwag yun na pong balikan yan kasi ang hinihingi ko, wala naman akong confidential intelligence fund sa 2025 na budget na hinihingi So namin. sinasabi niya, bakit niyo po binabalik-balikan? Yun, Ganun ba bakit niya sinasabi niya? binabalik-balikan nyo na inalista nga po namin yun wala na nga po ngayon yan. O anong komento mo, Nelson? Tama naman kasi hindi na yun ang paksa, hindi ba? Oo. Ano naman maniligaw lang. ano naman ang sabi nung sagutin niya yan? Ano naman ang sabi? Sabi naman nung isang mambabatas, hindi, kasi mula anya 2019 hanggang sa kasalukuyan, pwede naman anya naming tanungin yan kasi mukhang hindi po nagkaroon ng tuldok ang usaping ito nung ito po itinatanong sa inyo noong nakalipas sa taon. Bakit umabot ng 2019 dyan? Well, nag-umpisa siya 2022. ang pondo na po ng OBP, pwede silang umatras hanggang 2019 hanggang sa kasalukuyan. Ewan ko po, kung yun daw yung rules na binabanggit na po pwede naman daw balikan sa pondo ng isang ahensya. Sinabi nila yon. Opo, yun ang pagkaka... Di sana rinig ko. pinatawag nila si Ginang Leni Robredo sapagkat siya yung Vice President noon Noong mga panahon na yun. 2019. Kasi Siya ba? kinukumpara nga eh. Opo. Tama naman yung punto ni Kong Dante. Yaran lamang kinakalkal nyo yung budget ng OVP. Patawag natin si Leni. Diretso lang, di ba? Kasi ang pinag-uusapan kasi, ang nakalahat nga naman sa harapan ng mga mambabatas sa komite ay 2025 budget.
na naniniwala siya na dito po ninyo ako tanungin, sabi niya yata. Hanggang sa napikon na, ayaw na rin sumagot yata kahit na 2025 na yung tinatanong eh. Nagkapikunan na yun, ang nakita ko eh. Tama ba yun? Mukhang ganun nga po kung nagkainitan na. Kaya dapat matalakay natin para magkasundo na sila eh. Kasi para sila nakikinig sa ating palatuntunan to. Dapat kasi objective. Kasi kung ako siguro, kung nandun ako dyan, kasi ayoko nang sumangkot kasi, unang-una, bibigyan ka lang ng 5 minuto. Nakaka-frustrate din yung 5 minuto kang bibigyan eh. Siguro ang gagawin ko na lamang, parang parliamentary inquiry dyan. Okay. Ipaghalimbawa ko na yung chairman, sino ba yung chairman ng committee? Si Chairman, ang tumayo po ay ang nag-preside si Congresswoman Kimbo. Si Stella Kimbo. Si Stella Kimbo, Vice chair kasi yan. Opo. Pwede siyang i-deputize ni Kong Kong Saldi. Saldi ko. Oo. Na siya muna yung mamatnuba. Hindi naman pwede yang si Saldi. Diba? Anong gagawin ni Saldi doon? Magpapapogi. Dapat doon yung medyo matikas, kagaya nito. Kaso kahit anong tikas nitong si Stella Kimbo, di rin naman siya nakapalag kay VP. Sa pagdinig Yes po. ng Appropriations Committee. Halimbawa, si Nelson ang chairman, acting chairman. Tatanong ko sa iyo, Mr. Chair, Oo. ano po ba yung hindi po ba natin inaalala yung tinatawag po nating tradisyon dito sa ating institusyon sa mababang kapulungan? May tradisyon. Okay. Meron po kasing tradisyon kaugnay po ng ating pinag-uusapan ngayon. Halimbawa po, ako bilang isa, sa tagal ko na po rito sa institusyon na ito, sa aking palagay, by next year, kung matapos ko po yung aking term, I would have completed 18 years in the House of Representatives. Meron po tayong tradisyon eh. It's a time-honored tradition. It's a well-kept tradition. Na naobserba ko po sa pananatili ko sa House of Representatives, Mr. Chair. Okay. Ang totoo po niyan, kung maalala nyo, Mr. Chair, noong 2023, naalala ko po, tinatalakay po yung budget ng Vice President. Yes. Tumayo po ang ating Senior Deputy Majority Leader, Opo. Kong Sandro Marcos. ang panganay na anak ng ating Pangulo. Opo. One of the most amiable members of the House of Representatives. Alam ko yan, Jen. Opo. Kasi hindi pa siya congressman, Jen. Nagsilbi siya sa opisina na noon ay majority leader na ngayon ay Speaker Martin Romualdez. Ganun po. Napakagalang na bata niyan, Jen. So matagal na pala sa Congress si Kong Sandro? Doon siya nag-training. Alam mo, yung kanyang bearing, yung bearing. Makikita mo talaga, very professional, napakabait na bata. Okay. Hanggang sa maging ganap na congressman din. Bakit ko nababanggit ito, Mr. Chair? Oo. Noong 2023, at bago pa pag-usapan yung confidential fund ng Vice President, tumayo siya. Sabi niya, Mr. Chair, sabi niya, I am invoking, sabi niya, the long time and the time-honored tradition Okay. that the office of the in processing the budget of the Vice President, Opo. there are no questions being asked, sabi niya. So wala na itatanong. And because of that, Madam Chair, Mr. Chair, Ano ho yun? Pagkatapos ho niyang nagsalita ng ganun, palakpakan ho yung mga congressman. Pagkatapos ho nagpalakpakan, wala na akong question and answer kasi tradition ho nila yung kumbaga courtesy ng mga congressman sa pangalawang pinakamataas na opisyal sa ating bansa. Saka, yung ano na lang ho yung mandatong ibinigay sa kanya ng 32 million. Yun na lang ho dapat sanang renespeto nitong mga congressman na to. wala na nagtanong. Wala na. In 10 to 15 minutes na approve po ang budget ng Vice President. Ito ang tanong, Mr. Chair. Kung ito po ay itinaguyod natin sa mahabang panahon, alam mo, pagka-tradition po ito, parang it was set in stone. Yes. Hindi basta-basta nawawala ito Pinangangalagaan ito, nirirespeto ang isang well-kept tradition. So, Mr. Chair,
Ano po ang dahilan bakit po natin binago ang tradisyon? Pakisagot mo, Mr. Chair. Yung, So gusto kong ibalik sa kanila. Yung tradisyon eh. yun nga, di ba? Meron ho silang tradition. Ganon din ho yung sinabi ni Lacson. Meron ho talaga silang ganon tradition. Pero dahil sa politika at talagang planong pagpapabagsak kay VP Sara, dahil yan ho ang talagang tinik sa kanilang lalamunan ngayong mga panahon na to, hindi na ho nila rinespeto yung tradisyon noong mga nauna pang panahon. Bago pa ho yung si Tambaluslos, baka bata pa yung mga congressman na yan. Wala pa ho silang kamuang-muang tradisyon na yan. Yun ang sinasabi ni Kong Dante dito. Pero hindi ho nila inonor dahil sa politika. Grabe, nakakaya ho talaga itong mga itong mga congressman na to. Meron kaming unwritten rule. Kung minsan yung mga unwritten rule na yun. Yun ang naghahari talaga. Yun ang naghahari. Totoo naman At yan, Kong. hindi po pwedeng baguhin basta-basta lamang yun. Grabe, Ngayon, no? naghahanap ako ngayon ng kasagutan. Grabe. Baka naman gusto nilang balikan yun. Hindi ba? Kailan lang nangyari? 2023. It was the son of the president, the senior assistant majority leader, deputy majority leader, ang nagsabi at nag-sponsor ng budget. Invoking the time-honored tradition kept by the House. In-approve kagad yung budget. Ayun. So ano ba nangyari? Bakit parang naiba ata, no? Mr. Chair, ano ba nangyari? Yan ang gusto ko sanang itanong. Ano po ba ang dahilan? Hindi ba ako dapat sagutin? Ako, peacemaker ako din. Baka naman gusto niyong balikan po yun. Bigyan niyo po ako ng matibay na dahilan kung bakit kailangan natin baguhin yung tradisyon. Hindi po ba niyo naalala? Yung opisina ng Vice President is the second highest office Grabe, no? as indicated by the Constitution. So, tingnan niyo yung uri ng pagtatanong kung paano tanungin. Kaya nga paano po, mukhang tanongin. Pagkatapos, ito pa, meron Talagang talagang binastos itong si VP Sara, yung mandatong binigay sa kanya ng 32 million Pilipino, hindi na ho nila rinespeto. Hindi na ho nila rinespeto yung opisina ng Office of the Vice President. Yung kay Leni Robredo ho, wala hong nangyaring ganyan dyan sa House of Representatives. Kung ordinaryong Pilipino ang nagsalita ng kung ano-ano dito kay Leni Robredo, wala hong problema yon. Pero ito mga kongresista ka nga. Nakita niyo ho kung paano tinrato itong ating Vice Presidente noong budget deliberation ng UBI. pa akong itatanong Puro, ano na lang ako, puro parliamentary inquiry. Wala po tayong sinasaydan dito kung alin ang tama o kung sino yung mali. Ang gusto nating saydan po rito ay yung mga pangyayari, yung experience natin bilang mambabatas sa mahabang panahon. Pagsama-samahin po natin yun. Ang isusunod kong tanong, kunyari, ikaw na ang chairman ngayon dyan. Mr. Chair. Kasi palagi nilang tinatanong yung confidential fund. Okay. Di ba? Doon na uuwi. Doon sila nag-away. Doon sila nagkaroon ng personal. Doon na talaga namang, diba? Patod sa dahan magkabilang panig. Dapat balikan natin sa ganun. Ayun. Mukhang wala kasi nagpalutang ng ganyang puntos, Kong. Mukhang doon sa pagdinig, ayun ko, may kanya-kanyang sariling interest doon sa mga paraan ng mga pagtatanong po na lumabas doon sa Kamara noong isang araw. Kung makikita mo yung concentration ng pagtatanong, nandun nga sa confidential fund. Yun. Wala na nga ang confidential fund din Ang academic na ito, at sa pinag-uusapan na 2025, wala nang confidential or intelligence fund. Kung ipipilitin mo na ibalik doon sa punto na yon, ibang usapan na yon. Di ba? Bakit? Pagka ibang sinabi ho ni Kong Dante na ibang usapan, ibig sabihin, politika na ho yun. Bakit yun lang ang tinatanong? Hindi ba yung DILG, yung mga gobernador, yung mga mayor, may confidential fund din yan dyan Ha? So dapat consistent. Kung gusto nyong tanungin lahat dyan, hindi siguro sa opisina ng Vice President. Para sa akin lang, kung mapagbalingan ng mga kasama natin, itong ina-analyze natin, sana balikan natin yung pangyayari. Di ba? Para sa ganon, makita natin kung alin ang mas tamang paraan. Ano ang tamang approach talaga? Ito pong opisina ng Vice President, nagkataon, sangayon sa ating saligang batas, na pinakamataas na batas ng ating bansa,
siya po ang nag-occupy ng pangalawa sa pinakamataas Opo, oho. na opisyal ng ating bansa. Meron kasi sinasabi kanina, shouldn't she be accorded proper courtesy? Ayun. Yun lang eh. Yun ang gusto nating i-analisa. Nasabihin sa lahat ng mga kinaukulan, pag-isipan po natin mabuti. Parang ayaw ko lang ko, ipakitama niyo ako, Kong. Di ba usually dalawang tanggapan lagi yan na nagkakaroon ng courtesy approval. Ang tanggapan ng Pangulo at saka ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, di po ba? Tama ka din. Ayun, oho. Tama ka. Oho. Eh di dapat... Meron nga ano yan eh. Alam mo, sa Akwan, pag nasa presidensya, parang nasa plenary debates na. Office of the President, tsaka Vice President, meron na mag-move. Hindi na nga Mr. Speaker, I move to approve the budget of the Office of the President. Palakpakan. Yun na, tama. Kasi, kung titingnan mo kasi, ito yung pinakamataas at pangalawang pinakamataas na pangulo na opisyal ng bansa. Yung karapat-dapat na paggalang at pagtitiwala na ibibigay mo sa kanila, dapat nandun eh. Dapat nakasangkot yung pagtitiwala na yun eh. Vice President, pagtatatanungin mo tungkol sa confidential fund na wala na nga. Nandun na nga sa pangangalaga ng COA yan. Kung nasaan man yan, pinagtatalunan na yan, inaanalisa na yan. Ngayon, dito pa rin tayo. Ang pagsulong ng bansa, ang isipin mo, doon tayo. Yun ang peacemaker, Jen. Ayun, Eh dapat pala may tumayo doon, Kong. At sabihin, in line with the long-standing tradition Tumayo of ka giving the office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget hearing. Hindi na. I move to approve the budget hindi pala of the terminate. Office of the Vice President. Approve. Hindi ho nila rinespeto yun. Sana may ganon. Dapat may ganon. So, we're calling on the more cooler heads. yan, Na mga colleagues natin sa House of Representatives. Yung kaukulang paggalang at kortesiya sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Hindi po natin inilek yan ng ganun-ganun lang. Nila pinaglagakan po ng napakataas na pagtitiwala ng maraming botante ng ating bansa. Yun po yung tingnan po natin. Tama. Tingnan po natin yun. Balikan natin yun. Hindi po natin pwedeng i-isolate yun. At huwag na po tayong